Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay Bukas Balita TV. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, I think courtesy din sa Senate of the Philippines. So si Cheese Escudero. So, again, ang video to ay mula kay Bukas Balita TV. So, meron na itong pamagat na Escudero bumaliktad na kakasuhan na sa Supreme Court. VP Sara Duterte nagulat. Sa wakas, may nagsalita. So, yun, bago natin simulan, Bukas Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng videong ito, Escudero bumaliktad na kakasuhan na sa Supreme Court. VP Sara Duterte nagulat. Sa wakas, may nagsalita. So, Bukas Balita TV, Filipino Noisy, like, comment, share, subscribe, start. Niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Bar top na. Start zero. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Bar top notcher si Coco, tama siya. Kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules, hindi ko kinakaila. Sir, yung pagdadraft ng rules, hindi mo ba dapat ang mag-lead? Ang talino, no? Bar top notcher. I see. Si Sen Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco mag-lead. Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya talaga? So, hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman i-demanda. So, hindi takot si Senate President Chi sa demanda. Grabe, sana wala, no? Sana umabot tayo sa punto ng buhay natin na hindi tayo takot mademanda. Pero I think kung wala tayong gagawing masama, hindi naman talaga tayo matatakot sa demanda, di ba? Para nga namang idemanda tayo nang wala tayong ginagawang masama. Akyat, questionin, baka imbis na mapabilis, nung mga gusto mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Consultation with other senators about the timeline. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Ulitin ko. Written in Hindi stone. kami demanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari. Unless sabihan kami ng Korte Suprema, hindi na. So, yun daw yung gustong pala ni Escudero, yung misstep. Ayaw niyang mag-backfire sa kanila. Kasi alam niyo man yung kabila, naghahanap lang din niya ng pagkakamali, di ba? Saan kanila pwedeng pasukin. Porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Sir, SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Bukas, hindi namin kayang gawin yon dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang di nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun kahit simulan namin yung proseso. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? Sobrang nakakagulat na Sino bang gigil at nagmamadali? Siguro gusto lang i-justify ng taong bayan yung mga pinagkagagawa, 'di ba? ng VP. Kasi syempre alam naman natin na this coming election baka may makalusot pa ng mga DDS ng mga senators, 'di ba? Dagdag pa 'yun. So maaari silang mag-cause na hindi matuloy yung impeachment ni VP Sara if ever makaupo yung mga DDS na senador na yan. Diba? I think yun yung kinapangambahan ng taong bayan na baka mahatulan si VP Sara based on, biases ng mga senador. Yeah. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero bumaliktad na. Hindi i-impeach si Vice President VP Sara Duterte ng Senado. Kakasuhan na ng Korte Suprema. Ayon sa nakalap nating impormasyon, naging matapang ang mga sagot sa media ni Senate President Francis Cheese Escudero. Noong tanungin siya kung makikinig sa payo ng kasama niya, hindi daw siya pwedeng utusan ni Senator Coco kahit pa bar top notcher siya sa pag-aabogar siya. Ooh, burn. Grabe talaga yung sagutan nila, Senate President versus Coco Pimentel, the bar top notcher. So saan kayo dyan? Pili kayo, Team Coco o Team Cheese Escudero. So comment down below. I think Team Coco ako So yeah. Grabe bumaliktad na si Senate President Francis Cheese Escudero. Hindi i-impeach si Vice President VP Sara Duterte ng Senado. Kakasuhan na ng Korte Suprema. Tara panoorin natin. Kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pag-draft ng rules. Hindi mahalaga sa akin kung sino mamumuna o mamumuno dito. Pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan. Ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. If ever kaya si Coco yung Senate President, matatapos na kaya to?
comment down below. top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man mapag-usapan, mapagkasunduan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Dinadraft na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa hindi malayong hinaharap. Probably, most likely this week. Hindi mo na yun inaharap. Sir, yung pagdadraft ng rules, hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Pwedeng si Sen Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco magli-lead. Rules Committee yan. So, kayo guys, taong bayan, sino ba yung gusto nyo na mag-lead dito? Sinong senador yung gusto nyo mag-lead dito? Huwag si Robin Padilla, ha? The general rule dahil siya magde-defend sa floor. Di siya Pero pwede. tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalaka yan sa plenaryo at isa-isang ipe-present yan sa plenaryo. Committee on Rules ang magre-present yan. Didistinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang magde-decide yan. Yung calendar, Senate. impeachment court ang magpapasa yan. So yung panibagong sombrero na magpapasa nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Yes, he's the minority leader in a part of the Committee on Rules. Sabi Senator Vincent Nimadjo, May ano din, yung mga senador dito ba, kahit na, nagbabatuhan sila ng mga issue ba yan or mga salita, ano pa rin, nami-maintain pa rin nila yung pagiging professional nila. Unlike BP Sara, di ba, na kapag malulugi siya sa argumento, biglang atikihin ka niya as a pagkatao. Di ba, like, kagaya nung kay Senator Risa, biglang siya, ano yan kay Risa, sir? Kasi dati yung mga buto-buto sa Davao, something like that, biglang lalabas ba? Tapos kina BBM, biglang, BBM, may nakita na ako, may kinontrata na ako na chuchugi sa inyo ng asawa mo, ng speaker, kapag ako, so, something like that ba? So, alam nyo yung utak, hindi siya pang ganitong mga level. Di ba? Walang professionalism, ganon. Lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar, nabigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30? O so far, okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero maikli pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasyahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not Ang layo pa ng July 30 pa. be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court. Although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan niyo ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11, yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court? Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol doon? Kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body, basta impeachment body. Hindi namin napag-usapan yon. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. Okay. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng Yung sa yung sa impeachment ni Erop, di ba yun pwedeng pagbasihan? Or maybe dahil iba yung mga nagawa ng mga politikong yan. Kaya hindi siya pwedeng, may rules na siya ba na by book, something like that. bill ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. But do you agree that your role, your hat as a US-based pala yung natin, yung susundin. Okay. Buti hindi sa China, di ba? senator judges, hindi siya kasama ng legislative function. Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi na ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag may misstep o mali kami dyan,
di may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda, pero may dagdag rason na naman. Diba? Yan din yung iniiwasan ni Senate President Chis Escudero, ano? Yung magkaroon sila ng missteps. Diba? Na, baka magkamali sila or mabutasan sila. Pero sinabi niya naman na hindi siya takot ng demanda, diba? So, nakakalito. Diba na parang, pero normal lang na I think maiintindihan ko yung part na nag-iingat sila sa mga maling hakbang. Diba? Pero, yung taong bayan kasi, iba yung basa nila sa galawan ni Senator Chis Escudero, Senate President. Demanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, nung mga gusto mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero as correctly pointed out by Sen Coco, whatever happens naman, may Agree ba kayo doon na baka imbis bumilis baka tumagal dahil sa missteps? Comment down below. talaga doon. May kapapay talaga. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga eh, pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami, kayo naman. Di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Pero di ba na ipasa na siya from Congress? I mean, na-impeach na siya sa Congress. So I think meron na kayong grounds. Or siguro double check, ganun. Coco that, Hindi nga namin napag-usapan yan eh. I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter Galit na si Chis Escudero. itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na mag-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Sinasabi ni Madjo na magkukonstitute ang subcommittee, hindi pwede Sinisipo na si SP. mag-start without the hindi nag-resume. Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasundo na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. O nga no, yan din yung pangit kasi kasi syempre yung ibang senador na parang magbubukas ng anong tawag diyan ng impeachment na yan or mga rules na yan, nangangampanya kasi or di natin sure kung mananalo ba sila next election or this coming election. 'Di ba? So parang magkakagulo tuloy. Dapat kasi ang gagawin dyan is hati talaga siya. Hindi siya pwedeng mahati yung mga senador. Like, sinimula ng mga lumang senador, tatapusin ng mga bagong senador. Mas gugulo eh. 'Di ba? Mas mabuti kung sino yung nagsimula. Sila din yung tatapos. Kaya nga dapat it's either iurong or iabante. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Sir, Sen Coco, Tsaka yung pangangampanya is mga 2 months lang naman eh. 'Di ba? Yung nakausap niyo Silang dalawa Or kaya three. yung pag-usapin nyo. Si minority at majority na lang. Bisa dinadamay nyo pa ako dyan. Sir, wala ba silang balak kausap na nga lang po silang dalawa? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, pinag-usapan namin. Ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin napag-usapan. Walang about this? Walang about this? Ano? Nothing about this? Mga sa gilid-gilid lang. Ano? Wala. Mga, ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pangkot eh. Sir, hindi sir, soundbite lang. Kasi sir, di ba parang ilang beses Nagkausap kami. na siya Basically, ang sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon. Wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat o isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo.
Grabe, ano? Tagal pa, min. Nakakabitin. Sobrang excited na yung taong bayan eh. Kayo ba, min? Excited na ba kayo sa impeachment ni VP Sara? No? Binibitin tayo eh. Para tayong nanonood ng teleserye na sobrang tagal ng Lunes. Diba? Siyempre po kay VP Sara and kay House Speaker na receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever, it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being Yun. transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. So kayo, men, pabor ba kayo doon na mas, paigtingin nila yung mga pagkakamaling hakbang nila or mga maling hakbang nila? Maging maingat sila or diretso na? Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Speaking bilang magiging po si Seco, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators. Two. Kung gusto nila mag-start talaga ng Pasimpleng rebuttal talaga siya eh. Sa mga tanong ng mga reporter na, hindi niya trip, something like that. before June 2 yung trial, kung maghintay pa ng Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless abihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas sa saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Nako. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang. So ano yun, parang ang sabi niya doon is yung sa Congress, hindi porket marami yung is sisimulan agad. Or kung gaano kaingay yung taong bayan. Okay. Sa kanya yan or word niya yan eh. Manalo ka sa eleksyon na darating, hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung anong tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas, sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Kaso lang, may mga senador kasi na hindi sila nagbe-base sa mga investigation, nagbe-base sila sa biases nila. Yun yung kinakatakot ng taong bayan eh, di ba? Mga senador, for example, Robin Padilla, Bato, na parang wala na talaga, magno-no na talaga sila sa impeachment. Kasi mahal nila yung nila eh, BP nila eh. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot Pwede. na nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. Actually, may point naman yun. Pero even me naman siguro na ordinaryong Pilipino, hindi naman ako naniwala sa forthwith agad is bukas agad. Forthwith agad is, I think, pasok siya ngayon. Di ba? Like, this buong buwan na to, buong next month. Di ba? Yun lang naman. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara. Huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara. Tinuloy pa rin nila. Nagdesisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado. Galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SP, sorry, balik lang po ako on mining. Ang gulo siguro ng bansa kapag walang mga rules, Magulo na nga na mayroong rules eh. What more kung walang rules, di ba? Yes, Ilang years? thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper,
Depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na dito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami. Okay. So, yan lang naman. Galit na si Cheese. So, yun lang naman mga kanoisi. So, kayo na masasabi niyo doon, comment down below. So, again, ang video nyo ay mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin yung channel ni Boss Balita TV. And also, courtesy na din sa Senate of the President, Senate of the Philippines, something like that. So, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Naging naging maingat si SP, Cheese Escudero. So, for me naman, naiintindihan ko naman talaga siya sa point ayun na parang, alam nyo yung need niyang maging maingat. Diba? Yung misstep na ibig sabihin niya is yung mga maling hakbang ba. Kasi yun nga, pwedeng mag-backfire sa kanila yun. Diba? Kung basta-basta nilang sisimulan. So, I think gusto niyang pagplanuhan talaga ng mabuti. It's just siguro lang talaga tayo, taong bayan, is parang, especially yung mga anti-Duterte, medyo iniiba nila or naiiba yung natin dito kutob. Kasi nga parang bakit after election pa? Diba? Alam naman natin na maraming pwedeng mangyari. Next Congress, 20th Congress na ba? So, next time. So, maraming pwedeng mangyari pa. So, kaya siguro yung tao din is parang nagko-conflict din sa mga plano ng Senado, 'di ba? Na parang, July 30 pa, tagal pa niya na, 'di ba? Pero kung naman kung maging mahinahon ka lang talaga, I think may point naman talaga si Cheese Escudero na kailangan nilang maging maingat. Pero yun nga, matagal eh. So hindi ba pwedeng medyo maaga at the same time maging maingat? So something like that. So syempre hindi din naman tayo or wala naman tayo sa pwesto nila. So wala talaga, hindi tayo makaka-relate sa mga trabaho nila, 'di ba? Kung makakaya ba nila or hindi. So yun lang naman. Ang talaga dito or I don't know if anong tawag diyan? Yung reaction ni VP Sara na halos karamihan sa mga pinag-uusapan sa Senado is about sa impeachment niya. Meron pa sa Kongreso, di ba? So, na-stress na kaya yun. I think hindi siya may stress kasi sabi naman ni VP Sara mas masakit pa daw yung breakup kaysa sa impeachment, di ba? So, tingnan na lang natin kung yung mga reaction nila if ever ma-impeach si VP Sara, So, anyways, kayo guys, masasabi nyo dyan kay Senate President Cheese Escudero sa mga opinion niya? Comment nyo sa baba. Tapos, syempre, yung kay yung beef bang may tuturing yan? Or yung beef ni Coco Pimentel at Escudero? Saan kayo sa dalawang yan? Diba? Pili-pili ng side. So, let me know in the comment section kung saang side kayo. Team Escudero ba? Or Team Pimentel? So, I think hanggang dito na lang muna. So, again, Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Senate of the Philippines, courtesy, and syempre Filipino IC. So, Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe. Malapit na tayo mag 100k subscriber. So, subscribe. Nakasubscribe ka na. Subscribe. Nandito ata yung subscribe or nandito. Nandyan sa baba. Anyway, sa mga nag-subscribe na, thank you. Maraming salamat sa inyo. Syempre, like the video din. So, again, that's it. Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is